may mga lugar na hindi nararating ng liwanag, kung saan ang mga matandang puno ay hindi lamang kumakaluskos sa hangin, kundi ibinubulong ang mga pangalan ng mga kaluluwang hindi pa nakakalaya. At may mga tao ipinanganak hindi para mamuhay ng normal, ngunit upang tiisin ang sakit ng iba sa pamamagitan ng dugo, sa pamamagitan ng mga panalangin, at sa isang katotohanan na ang mga tao ay hindi nangangahas tumingin ng diretsyo. Ako si Malia. Noong taong iyon, 21 taong gulang pa lang ako. Bata, matigas ang ulo at puno ng pananampalataya sa kapangyarihang ipinamana ng aking mga ninuno. Tinawag nila akong albularyo, ang manggagamot. Pero hindi ko akalain na balang araw, kailangan kong magpagaling ng sugat hindi sa balat kundi sa kalaliman ng kadiliman. Lumalabas ang larawan, isang maliit na kubo sa gitna ng gubat, ang liwanag ng buwan na sumisikat sa bubong na pawid. Isang lalaking naka-white blouse, marumi at medyo punit-punit, nakahiga sa sahig na walang malay at puno ng tuyong dugo. Iyon ang gabing nakilala ko si Earl Darren, isang doktor mula sa lungsod, kung saan walang puwang para sa mga himala o multo. Pumunta siya dito para magpagaling. At narito ako para maiwasan ang isang bagay na mas malala pa kaysa sa sakit. Nang dinala ang batang iyon, maputla ang balat, umuumbok ang dibdib na parang may tumutubo sa loob niya. Sinabi ni Darren na kailangan niya ng scalpel. At alam ko, iyon ay hindi tumor. Ito ang tanda ng isang ritual, isang hindi natapos na sumpa. Mga larawan ng kumikislap na apoy, isang bilog ng asin, dugong tumutulo sa lupa, isang kahoy na kutsilyo na inukit ng mga sinaunang simbolo. Darating na ang gabi ng itim na buwan, at kung mabigo ako, hindi lang isang bata ang mamamatay, ngunit ang isang henerasyon ay lalamunin ng kadiliman. Ang pagpili kung sino ang ililigtas, ang pagpili kung sino ang isasakripisyo, ay hindi palaging karapatan ng Diyos. Minsan karapatan ito ng babae, may mga kamay na may bahid ng dumi, dugo at pananampalataya. Black Moon Night ng Healer. Isang tunay na kwento, hindi nasabi. True story, folk horror mula sa Pilipinas. Isinalaysay ng The Darkness Whispers. Ang ilang mga tao ay hindi pinipili ang kanilang kapalaran. Pinipili sila ng tadhana. Ang pangalan ko ay Malia. Ipinanganak ako sa isang maliit na nayon,
napapaligiran ng malalalim na kabubatan tulad ng mga bisig ng ating mga ninuno na yumakap sa bawat bubong. Nang ang ibang mga bata ay natutong magbilang gamit ang kanilang mga daliri. Natuto akong makinig sa tunog ng mga nahuhulog na dahon, maramdaman ang hininga ng mga halamang gamot at makita ang mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng sinuman na totoo. Isang maliit na nayon na nakatago sa maulap na kabubatan, si Malia ay namumulot ng mga dahon sa kabubatan kasama ang isang puting aso, jaguar. Ako ay isang albularyo, isang manggagamot sa sinaunang paraan. Walang degree, walang stethoscope. Tanging pananampalataya, damo at malabong tawag mula sa gabay ang mga espiritu ng mga ninuno. Huminto ang isang pickup truck sa maliit na istasyon ng medikal. Isang binata na nakasuot ng puting blusa ang lumabas, ang kanyang mga mata ay nag-aalangan sa gitna ng mausisa ng mga taga-nayon. At siya ay si Air Darren, isang doktor mula sa lungsod. Tiwala, makatuwiran, nagtitiwala sa mga makina, pagsusulit at mga konklusyon mula sa mga aklat aralin. Darren, sabi mo, ang mga dahon at chanting spells lang ay makakapagpagaling ng mga sakit. Kung ganoon lang kadali ang agham, matagal nang gumuho ang gamot. Malia kalmado nakangiti. At kung ang agham ay tunay na makapangyarihan, kung gayon, bakit namamatay pa rin ang mga tao kahit na pagkatapos ng huling dosis ng gamot? Lalaki. Tulong. Anak ko. May sugat sa dibdib. Nasagasaan sina Malia at Darren, isang batang lalaki ang hindi gumagalaw. Ang kanyang dibdib ay hindi normal na namamaga. Ang kanyang mga mata ay mapuputi. Nagpapanik ang mga taga-nayon. Darren, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Bilis. Malia. Walang oras. This isn't a normal illness. Don't you see? That swelling is pulsing at a different rate. Naglabas si Malia ng isang maliit na bag ng tela. Kumuha ng mga halamang gamot at mga sagradong bato at sinimulan ang ritual. Nakatayo doon si Darren, walang magawa pero curious. Hindi niya naiintindihan pero hindi niya ako pinigilan. At nang huminto ang pagdurugo, bumalik ang paghinga ng bata. Hindi niya tinanong kung anong gamot ang ginamit ko. Tahimik lang siyang tumingin sa akin sa mga mata na sa unang pagkakataon
ay hindi nagdadala ng pagtanggi. That night, natulog si Darren sa medical station. Umupo si Malia sa tabi ng apoy, nakahiga si Jaguar sa kanyang paanan. Uminom sila ng mainit na tubig ng luya at ibinahagi ang kanilang mga puso sa unang pagkakataon. Darren, pumunta ako dito sa pag-isip na ililigtas ko ang mga tao. Ngunit malinaw na mayroong isang bagay dito na higit pa sa natutunan ko. Malia nakatingin sa apoy. Hindi kami gumagaling. Tinutulungan namin ang mga tao na mapanatili ang kaluluwa, na matagal nang nakalimutan ng modernong mundo. Pumasok si Malia sa bahay, nakatingin sa natutulog na bata. Naglagay siya ng pulang tali sa ilalim ng kanyang unan. Napaatras ang kamera sa dilim, may isang peres ng mata na nakatingin sa siwang ng pinto. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan ko siya. Ngunit ngayong gabi, may magigising sa kabubatan at kailangan ko siya. Kahit na hindi mo pa alam ito ay isang lugar kung saan ang pananampalataya ay dapat na mas malakas kaysa sa katwiran. That night walang natulog. Patuloy ang pag-ungon ni Jaguar, parang may naramdaman ito gumagalaw sa kakahuyan. At alam ko kapag ang mga aso ay nagsimulang umungol sa kadiliman ito, ay dahil sa nakikita nila ang isang bagay na hindi pinangahasan ng mga tao na makita. Umupo si Malia sa harap ng apoy. Isang matandang babae sa nayon, si Lola Esme, ang kumatok sa pinto. Nanginginig ang kamay habang hawak ang isang gusot na piraso ng lumang papel. Lola Esme, pabulong. Sa mismong lugar ka nakatira may ritual noon. Isang madugong ritual tinatawag na paghain ng bata. Pag-aalay ng mga bata sa mga uhaw sa kapangyarihan. Nagulat si Malia. Ang papel sa kanyang kamay ay isang lumang mapa patungo sa isang abandonadong kuweba sa kakahuyan. Sabi ng mga ninuno ko ang dugo ng mga bata ang pinakamatamis na paanyaya sa mga demonyo. Kinuha ni Darren ang isang flashlight at ginalugad ang kalapit na lugar, naghahanap ng mga palatandaan ng impeksyon. Isa pang bata ang nawawala. Darren nainis. Ito ay lampas sa larangan ng medisina, Malia. Kailangan nating tumawag ng pulis. Malia, mabagsik. Walang makikita ang pulis. Makakakita lang sila ng mga bato at katahimikan. Pero may naririnig akong mga bulong sa hangin. At alam ko, ito ay senyales na halos kumpleto na ang ritual. Flashback from the Villagers account, isang mayamang pamilya ang minsang namuno sa lugar na ito. Napanatili nila ang isang mabait na harapan, ngunit lihim na nagsagawa ng isang ritual ng paghahain ng bata
upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan at kaluwalhasyan. Isang gabi, nasira ang ritual at isinumpa ang pamilya. Ang kanilang mga inapo ay maaakit magpakailanman sa espiritu ng aswang kung ititigil nila ang ritual. Balik sa kasalukuyan, natuklasan nina Malia at Darren ang isang nakakagulat na lihim. Ang yaya na humawak sa sanggol ay ang pinuno ng kulto sa ilalim ng lupa. Darren. Si Yaya ay isang pinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya. Bakit niya ibinigay ang sanggol sa kanila? Malia. Kasi hindi lang siya Yaya, isa na siya sa kanila. Maliit na bahay. Sinusundan ni Malia ang pulang tali mula sa unan ng sanggol hanggang sa isang simbolo na iginuhit sa tuyong dugo, ang sinaunang simbolo ng kultong aswang. Nakahanap kami ng madilim sa ilalim ng Lupa Network, kung saan ang mga aswang ay nagkukunwaring ordinaryong tao. Nakatira sa gitna ng komunidad, tumatawa sa palengke. Nagdadasal sa simbahan at hintayin ang madilim na buwan na mag-transform bilang mga hayop. Mabangis na nagtalo sina Malia at Darren. Darren, galit. Hindi tayo pwedeng manahimik na lang at maniwala sa ritual. This is murder. Dapat may ebidensya tayo, arestuhin at dalhin sa korte. Malia, nakatayo, nakaturo sa mga gasgas sa pinto. Anong korte ang maniniwala kapag ang kanilang mga kuko ay naging abo sa umaga? Anong ebidensya ang mayroon para sa mga bagay na nabubuhay lamang sa dilim? Darren. Sa pagitan ng mga baril at bala, alin ang pipiliin mo? Malia, sumisingit sa naggangalit ng ngipin. Ang maaaring panatilihing buhay ang kaluluwa, hindi lamang ang nagpapatagal sa walang kaluluwang buhay. Sinindihan ni Malia ang isang bilog ng wormwood na lumilikha ng pansamantalang hadlang sa paligid ng nabubuhay na bata. Baliw na tahol si Jaguar, malakas ang ihip ng hangin kahit walang ulan. Nakatayo si Darren sa labas, puno ng takot at hinala ang kanyang mga mata. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kitang nanginginig. Hindi dahil sa dugo, pero dahil alam mo, ang katotohanang pinaniwalaan mo sa buong buhay mo. Nadudurog pira-piraso. May mga sakit na umuusok tulad ng mga pulang bagas sa ilalim ng malamig na abo. Ang isang hininga ng hangin ay sapat na para magpaliyab sa apoy na sumusunog sa lahat ng dahilan. Nililinis ni Malia ang mga sugat ng isinumpang bata, habang si Darren ay nakatayo sa balkonahe, malalim ang iniisip. Lumitaw si Kaondoy. Hawak ang isang lumang tuwalya na basang-basa sa dugo. Kaondoy, boses hoarse, choke. Ito ang dugo ng anak ko. Ang presyo para sa isang nabigong ritual na ginawa ng sarili kong kapatid. Hazy flashback. Si Utay, ang nakatatandang babae, ay namumuno ng mali sa ritual ng exorcism. Sa halip na alisin ang sumpa,
nagbukas siya ng portal para makapasok ang isang entity. Namilipit ang anak ni Kaondoy, bumibigat ang dibdib, nag-iba ang kulay ng mga mata. Kaondoy, pagkahawak sa kahoy na kutsilyo. Nakiusap ako na huminto ka pero sabi mo, ito lang ang paraan. At mula sa sandaling iyon, hindi ko na nakitang muli ang liwanag sa aking anak. Inilagay ni Malia ang kanyang kamay sa balikat ni Kaondoy, marahan. Malia, may pagkakataon ka pang iligtas siya, pero hindi sa paraang iniisip mo. Kaondoy, nanginginig ang boses, namumula ang mga mata. I don't think anymore. Just act. Tahimik na pumasok si Kaondoy sa bahay ni Utay habang nagdadasal sa ancestral altar. Hinahabol siya ni Malia at Darren, ngunit hindi sila makahabol. Utay, ikaw wag kang gagawa ng katangahan. Kahit na mali, dugo mo pa rin ako. Kaondoy, pabulong. At dahil sa dugo, kailangan kong wakasan ang sumpang ito. Sa mismong ugat, nahulog si Utay, nabahira ng dugo ang sahig na gawa sa kahoy. Sigaw ni Malia. Pagkatapos, nagulat si Darren, nakaupo, nanginginig ang mga kamay. Kumikislap ang oil lamp. Darren, may pinatay lang siya. Sa harap natin. Malia, huminga ng malalim, pula ang mata. Hindi isang tao, ngunit isang sumpa sa anyo ng tao. Pinauna ni Malia si Darren sa labas, kung saan nagsimulang humina ang proteksyon na hadlang. Ang buwan ay madilim, ang hangin ay lumalakas, ang jaguar ay tumatahol ng malakas. Malia, agad. Makinig ka sa akin. 2 gabi na lang ng Black Moon. Kapag ang buwan ay nawala, sila ay magiging pinakamalakas. At walang magiging hangganan para pigilan sila. Darren, mahirap. Hindi ako maaaring manatili sa isang lugar kung saan ang buhay ng tao ay kasing mura ng isang patak ng dugo. Ito ay barbarismo. Hindi ito nakapagpapagaling. Lumapit si Malia, inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Darren. Malia, nabulunan ang boses. Sa tingin mo ba hindi ko ginustong umalis? Ngunit kung wala ako rito, sino ang maglilibing sa mga bangkay ng mga batang nawala ng walang pangalan? Sino ang magtatanggol sa mga mata ng mga ina na nawalan ng kanilang mga anak upang hindi makita ang kanilang mga katawan na pinunit ng mga kuko? Tumalikod si Darren, ngunit nakakuyom ang kanyang mga kamay. Malia, pabulong.
Alam kong hindi ka naniniwala sa magic, pero naniniwala ka sa buhay. Huwag hayaan ang pagkamatay ng isang tao na ilayo ka sa buong ngayon. Lumuhod si Kaondoy sa gitna ng abandonadong templo. May hawak na kutsilyo, ang dugo ni Utay ay nasa sando pa rin. Lumapit sa kanya si Malia. Malia, sa palagay mo ba matatapos ito ng pagpatay sa kanya? Hindi. Kung maghahasik ka ng karahasan nito ay mamumulaklak sa trahedya para sa buong linya ng dugo. Kaondoy sumisingit sa naggangalit na ngipin. Gusto ko lang bumalik ang anak ko tulad ng dati. Malia, para gumaling kailangan mong magdusa ng pagkawala. Ngunit kung maghiganti ka, ang iyong anak ay magiging isang bagay na hindi mo na mahawakan sa iyong mga bisig. Ipinatong ni Darren ang kanyang kamay sa maliit na altar sa silid. Binuksan ang kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng ancestral charm ni Malia. Umupo siya roon, isang doktor ng lungsod, sa gitna ng gubat, hawak ang anting-anting at hindi umaalis. Itinuturo sa iyo ng agham na iligtas ang mga tao. Ngunit sa pagkakataong ito para iligtas ang mga tao, kailangan mong maniwala sa isang bagay na hindi binanggit ng mga aklat aralin. Naging itim ang screen. A whisper, tayo na simulan na natin. Sinabi ng mga sinaunang tao, kapag nawala ang anino ng buwan, ang kadiliman ay may karapatang pumili ng bagong host. At ang gabing iyon ang unang itim na buwan sa loob ng 30 taon. Si Malia, Darren at ang mga taga-nayon ay nakatayo sa gitna ng clearing. Nagwiwisik sila ng asin, naglagay ng mga anting-anting, nagsabit ng mga sagradong bato, isang hadlang na iginuhit ng dugo ng manok at ligaw na chrysanthemum petals. Malia, no one is allowed to leave this circle, even if you hear crying or see someone calling for help outside. No one. Because the thing calling your name is not your family. Umungol si Jaguar, nakatayo ang balahibo. Wind rose, hindi natural na hangin. Ang lampara ng langis ay biglang namatay, ang apoy ay bumalik. Nandito na sila. Hindi na kailangang humakbang ngunit dumausdos sa lupa na parang usok. Hindi na kailangang sumigaw ngunit marinig ito sa iyong puso. Ang aswang ay lumitaw, katawan ng tao, ngunit ang mga mata ay nagniningning na parang mainit na uling, masikip at makintab ang balat, mahahabang braso at mga kuko na matutulis na parang labaha. Ang kanilang katawan ay naglalabas ng masangsang na amoy tulad ng dugo at bulok na itlog. Sila ay sumugod, mabilis na parang ipo-ipo. Ang tunog ng pagpunit at pagpunit ay naririnig. Taga-nayon. Hawak. Hawak ang pinto. Hawakan ang pinto ng mahigpit. Malia. Circle of the barrier. Huwag umalis sa barrier.
Sinubukan ni Darren na iligtas ang isang bata na natapilok at lumagpas sa hangganan ng proteksyon. Isang aswang ang sumaksak sa kanya sa balikat. Ang dugo ay bumulwak. Malia sumisigaw. Darren! Hindi! Nagmamadaling lumabas si Jaguar, lumaban sa aswang, kumagat ng diretsyo sa leg nito. Pero sugatan din tumatakbo ito sa kagubatan. Nakahiga ka dyan, ang dugo ay nagbabad sa lupa, ang mga mata ay kalahating taluka. Kailangan kong pumili. Iligtas ang mahal ko, o iligtas ang lahat mula sa huling gabi ng sangkatauhan. Si Malia ay bumagsak sa tabi ni Darren, tumutulo ang mga luha. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya hindi niya nakumpleto ang ritual. Nagsisimulang mamatay ang apoy sa baril. Nataranta ang mga tao. Ang boses ni Kaondoy ay umalingaw-ngaw mula sa likuran. Malia! Ang ritual! Kung hindi mo sila tatatakan, lahat ng buhay dito ay walang kabuluhan. Kinagat ni Malia ang kanyang labi, inilabas ang kutsilyong ritual, nagsimulang gumuhit ng mga simbolo gamit ang kanyang sariling dugo. Ngunit isang kislap ng liwanag mula sa kabubatan. Huminto ang hangin. Tumutunog ang tunog ng mga kampanang bato, malinaw, pamilyar ang bawat tugtog. Lolo Amon, ang ninuno ni Malia, ay lumilitaw sa ambon. Ang kanyang anyo ay malabo, ngunit isang malambot na liwanag na nagmumula sa kanyang mga mata. Lolo Amon, matanda, matunog na boses. Apono, tutulungan kita. Ngunit ang halaga ay ang isang bahagi ng iyong kaluluwa ay mananatili sa lugar na ito magpakailanman. Malia, nasasakal sa luha. Tinatanggap ko. Kung hindi ko maililigtas ang buong nayon na ito, kung gayon ang mga healing spell ng mga henerasyon ay mawawalan ng silbi. Biglang tumayo ng tuwid si Malia, ang liwanag mula sa kanyang mga mata ay nagiging gatas na puti. Ang kanyang mga kamay ay nagsasagawa ng isang ritual na parang sinapian. Sa unang pagkakataon, kumpleto na ang sinaunang spell. At sa huling pagkakataon, si Malia ang sarili niya. Sumasabog ang liwanag mula sa lupa, tumataas ang mga singsing ng apoy, nasusunog ang aswang habang sila ay sumisigaw at nawasak sa abo. Nakahiga si Darren, ngunit bumalik si Jaguar, may dalang kakaibang pulang talin ng damo. Si Jaguar, mahinang tumahol, inilalagay ang damo sa dibdib ni Darren. Malia. Pula ng kaluluwa. Spirit grass. The last thing I need. Dinadurog ni Malia ang dahon, hinalo sa sarili niyang dugo, at itinapat sa sugat ni Darren. Pinalibutan siya ng liwanag at muling tumibok ang kanyang puso. Slow motion, nagising si Darren, pinagmamasdan si Malia na dahan-dahang papalayo ang kanyang mga mata ay puti na ngayon. Nakahiga si Jaguar sa tabi niya, humihina ng mahina. Darren. Malia, anong problema? Malia, nakangiti, bumubulong. Hindi na ako ang namakakaalis sa kabubatan na ito. Pinili mong hindi maging normal para mailigtas ang mga normal na tao. Ngunit ang presyo ay hindi dapat pag-aari kahit saan maliban sa kadilimang ito. Ang madaling araw na iyon walang sumigaw. Pero walang tumawa. Nakaligtas tayo.
Pero bawat isa sa atin may nawalan. Mag-isang nakaupo si Darren sa beranda ng lumang bahay, may benda ang balikat. Tumingin siya sa kakahuyan kung saan nawala si Malia sa ulap. Lumabas siya sa nayon sa ikatlong araw nang walang paalam sa sinuman. Ngunit bago siya umalis, nag-iwan siya ng isang talim ng pulang damo at isang tala. Salamat sa pagligtas sa akin mula sa dati kong pagkatao. Lumuhod si Kaondoy sa bakanting espasyo kung saan dating bahay ni Utay. Nagtanim siya ng mga puno, nagtayo ng pader na bato, at nagtayo ng isang kahoy na karatula, tahanan ng liwanag, the abode of light. Kaondoy, ungol. Kung ang aking dugo ay isang sumpa, kung gayon ang aking mga luha ay isang penitensya. Malia ngayon ay nakasuot ng buong seremonyal na damit, ang kanyang mga mata ay hindi na parang bata, ngunit kalmado bilang isang bato sa bundok. Tinutulungan niya ang isang kabataang babae na magsilang ng sanggol, nasusunog na soapberry. Pinapahid ang kanyang tiyan ng langis ng luya, bumubulong ng mga sinaunang salita. Hindi na ako ang batang babae na natatakot sa gabi. Ako ang nagdadala ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Isang araw, nakatanggap si Malia ng isang palumpon ng mga bulaklak na nakatali sa ratan. Walang nagpadala, isang sulat kamay na tala lamang. Dati mong pinagaling ang katawan ko. Pinagaling mo ang aking kaluluwa. May mga bagay na maaaring i-dissect ng science. May mga sakit na kayang pawiin ng gamot. Ngunit may mga sugat na tanging pananampalataya at kabaitan ang makapaghihilom. Ang 7 taong gulang na batang babae, ang anak ng babaeng tinulungan ni Malia, ay naglalaro mag-isa sa maruming bakuran. Namumulot siya ng mga sanga, gumuhit ng mga simbolo sa lupa kapareho ng mga sinaunang simbolo ng exorcism. Malia, nakatingin sa malayo, bahagyang nakasimangot. Sino ang nagturo sa iyo ng mga simbolo na iyon? Little girl, lumingon pabalik, kumikinang ang mga mata. Walang nagturo sa kanila. Dumating sila sa panaginip. Isang matandang lalaki at isang puting aso. Siguro wala talagang pinipili ang dilim. Ngunit kung minsan pinipili ng kadiliman kung sino ang magdadala nito para patuloy na umiral. Lalong lumakas ang background na musika, pinaghalong earth drums at sinaunang bamboo flute. Nag-fade to black ang screen. Base sa mga kwentong bayan na hindi kailanman naisulat. Mga alaalang umiiral lamang sa hininga ng lupang minsang isinumpa. Isinalaysay ni The Darkness Whispers. May inspirasyon ng true folk beliefs. Pilipinas, horror, misteryo, pananampalataya.